Nagulat si Dong Chanba at si Dong Xiaowan. Si Zuo Fan na nakaasol ay naglalakad papunta kay Zhou Dandan. Ang usok ay bumabalot sa paligid. Nasa likod si Dong Chanba at si Dong Xiaowan. Pinagpapawisan si Zhou Dandan na nakaputing damit at nakatalikod. Tumayo si Zuo Fan sa likod ni Zhou Dandan. Tinanong ni Zuo Fan si Zhou Dandan kung lagi ba itong aasa sa lalaki. Lumayo si Zuo Fan at iniwan si Zhou Dandan. Sinabi ni Zuo Fan na kahit magdala pa ito ng isa pa ay pareho lang ang resulta. Nakasunod si Zhou Dandan sa likod at nakayuko. Tumunog ang yapak ni Zuo Fan sa lupa. Humarap si Fuyan na may maputing buhok at nakasuot ng lila. Tumawa si Fuyan. Sinabi ni Fuyan na napakabilis ni Zuo Fan. Idinagdag ni Fuyan na si Zuo Fan marahil ang pinakamabilis na tao sa ilalim ng Divine Tier. Tumingin si Zuo Fan kay Fuyan. Tinanong ni Zuo Fan kung kaya pa rin itong tumawa matapos mabugbog. Idinagdag ni Zuo Fan na ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Sumagot si Fuyan na tumatawa siya dahil sigurado siyang mananalo siya. Ngumisi si Zuo Fan at tinanong kung mananalo. Sinabi ni Zuo Fan na alam niya na ang Medicine Palace ay gumagawa ng gamot at humahawak ng lason. Idinagdag ni Zuo Fan na kahit anong klaseng lason pa iyon ay walang silbi kung hindi siya mahuhuli. Namula ang mga mata ni Zuo Fan. Tinanong ni Zuo Fan kung makakasabay ba si Fuyan sa kanya. Tumawa si Fuyan at sinabing napaka-ignorante ni Zuo Fan. Sinabi ni Fuyan na ang kanyang master na si Venom King ay kinatatakutan ng Imperial 7. Idinagdag ni Fuyan na kung may limitasyon ang lason nito ay bakit sila matatakot. Inilabas ni Fuyan ang makukulay na lason mula sa kamay niya. Ang pula at dilaw at berdeng enerhiya ay umiikot sa palad ni Fuyan. Tumingin si Zuo Fan sa lason. Naisip ni Zuo Fan na tuso talaga si Fuyan sa paggamit ng lason. Tiningnan ni Zuo Fan ang kamay niya. Naisip ni Zuo Fan kung aksidente ba siyang nadikit dito. Sumigaw si Fuyan na tanggapin ni Zuo Fan ito. Idinagdag ni Fuyan na ito ang Medicine Palace Divine Tier Technique. Inilabas ni Fuyan ang Rainbow Haze. Ang makukulay na lason ay bumalot kay Zuo Fan. Nagulat si Zuo Fan. Naisip ni Zuo Fan na ang Medicine Palace ay gumagamit ng lason bilang pangunahing atake. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi nito kailangan ng bilis o lakas. Naisip ni Zuo Fan na ibig sabihin ay mahina ang depensa nila. Idinagdag ni Zuo Fan na kaya sila nagtatago sa ulap ng lason para ilayo ang mga tao. Ngumisi si Zuo Fan at sinabing sayang pero hindi ito gagana sa kanya. Nagulat si Zuo Fan at sumigaw na teka. Naisip ni Zuo Fan na disipulo ng Blossom Tower ang nangangailangan ng pagtubos. Idinagdag ni Zuo Fan na bakit nandito ang lalaking ito at nagpapakitang gilas. Naisip ni Zuo Fan na mukhang nandito ito para gumanti para kay Zhou Dandan. Idinagdag ni Zuo Fan na pero ang totoo ay ginagamit siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Naisip ni Zuo Fan na may mas malalim pa dito. Naisip ni Zuo Fan na pinadala nila ang lalaking ito sa front line. Idinagdag ni Zuo Fan na ibig sabihin ay hindi alam ng leader ng Morning Glory Tower ang tunay niyang pagkatao. Namula ang mga mata ni Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan na handa siyang tumaya. Idinagdag ni Zuo Fan na maraming Heaven Tier Master ang nanunood ngayon. Tumakbo si Zuo Fan palayo. Sinabi ni Zuo Fan na tuso talaga. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi siya pwedeng manalo dito. Tumawa si Fuyan at sinabing akala niya ay tiwala si Zuo Fan sa bilis niya. Sumigaw si Fuyan na ano ang hinihintay ni Zuo Fan. Ngumisi si Zuo Fan at sinabing hindi siya tanga para sumugod sa lason. Idinagdag ni Zuo Fan na tignan natin kung gaano katagal makakapagtago si Fuyan doon. Sinabi ni Zuo Fan na aasikasuhin niya si Fuyan kapag naubos na ang enerhiya nito. Sumigaw si Fuyan na kung akala ni Zuo Fan na depensa lang ang Rainbow Haze ay nagkakamali ito. Idinagdag ni Fuyan na ipapakita niya ang perpektong teknik. Sumugod ang mga kulay ng Rainbow Haze kay Zuo Fan. Umiwas si Zuo Fan. Tumawa si Fuyan at sinabing kita muna. Idinagdag ni Fuyan na ang atake na ito ay opensa at depensa. Sinabi ni Fuyan na walang pag-asa si Zuo Fan na mabuhay. Sumanghal si Zuo Fan. Naisip ni Zuo Fan na ang taong humahawak ng lason ay ang pinakamalakas at pinakamahina. Idinagdag ni Zuo Fan na sa sandaling masira ang lason nila ay sila ang pinakamahina.
Naisip ni Zuofan na kahit amateur ay hindi sila papansinin. Idinagdag ni Zuofan na sa 10 reigning emperor ay walang gumamit ng poison technique. Sinabi ni Zuofan na kapag nasira niya ang laso ng Medicine Palace at napaalis ito sa 7 imperial families ay magsisisi si Fuyan. Idinagdag ni Zuofan na pero sa ngayon ay magtitiis muna siya. Sumigaw si Fuyan na huwag isipin ni Zuofan na kaya niyang kalabanan ang Imperial 7. Idinagdag ni Fuyan na wala siyang pakialam kung sino pa ang ginagalit ni Zuofan. Sinabi ni Fuyan na ang kumalaban sa Medicine Palace ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Nina si Zuofan. Naisip ni Zuofan kung kailan niya kinalaban ang Medicine Palace. Idinagdag ni Zuofan na si Fuyan ang nanggugulo dito. Kinuyam ni Zuofan ang kamao niya. Naisip ni Zuofan na masyadong mayabang ang lalaking ito. Idinagdag ni Zuofan na kahit magpanggap siyang matalo ay tuturuan niya ito ng leksyon. Tumigil si Zuofan sa pagtakbo. Nakita ni Fuyan na pagod na si Zuofan. Sumigaw si Fuyan na ngayon na ang pagkakataon niya. Sumugod si Fuyan gamit ang Rainbow Haze. Sumugod din si Zuofan pababa. Namula ang mga mata ni Zuofan. Nagbanggaan ang dalawa. Hinawakan ni Zuofan ang braso ni Fuyan. Sumigaw si Zuofan na halika. Idinagdag ni Zuofan na tignan natin kung sino ang unang babagsak. Sinuntok ni Zuofan si Fuyan. Nabasag ang mga buto ni Fuyan. Umuubo ng dugo si Fuyan at lumuhad sa lupa. Sinabi ni Fuyan na baliw si Zuofan. Idinagdag ni Fuyan na talagang baliw si Zuofan. Tumayo si Zuofan at bumalot ang pulang aura sa kanya. Nakatingin si Fuyan kay Zuofan mula sa baba. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.